Buntaga atong klarohon ni ang mahitungod ining mga iskutanan ay labi na gyud sa mga yanong Katoliko na minaw karon sa bukid. Nahilig man gyud ta kaniadto mga katropa, labi na gyud sa kaniadtong grabe ato ang impluwensya sa mga nisakop nato mga Kastila kaniadto sa tong sulayan si Father Darwin karon nga atong mahinabi mga katropa, even though nga busy kay ni pero at least atagan tag tsansa. Atong hinabion karon sa linya si Father Darwin Gitgano nga ato ang kailasad nga nangulo sa Office of Healing and Exorcism Ministry dito na pita sa may Diocese of Tagbilaran. Father, maing buntag live ta karon sa programang Bullseye. Father, si katropang Kenneth ni. Mayong buntag katropang Kenneth sa Bullseye na sa XFM. Yes, Father. Mayong buntag sa tanang suking tigpaminaw, tibok Kabisayaan ug Mindanao na tibok kalibutan na. May buntag, bro. Thank you sa panahon, Father. Taliwala si mong kabisi karong panahon na sa ita ng mga schedule diya sa inyong diocese. Tagan yung tagtsansa, Father. Ilabi rin yung daghan po nga nagpangutanan na itong sabay tingog sa simbahan regarding nining ano ba? Kung sabay peligro, Father, if ever ang mga tao na maadto yun, muduol yun sa tambalan, Father. Kung sabay tanaw sa simbahan, na Ani sa kuan, Brad Kenneth, arita mismo dili ko sa akong opinion, no? Oo. Arita sa teaching sa simbahan na ani ano sa CCC 21:17 kay ang mga tao karon ganag magic, instant healing, na magical ang disposition. Nya maami sa taani kay arita sa teaching sa simbahan ang tinuod Bro Kenneth, healing, casting out the unclean spirits, naanis na ng pari. Kung na-amaze ta ni mga albularyo nga way nag-order nila, how much more kung mahatag lang Diyos mga pari ang sacrament of healing, confession, and anointing of the sick, and then the Eucharist, and the proper catechism of the truth. Duha ra maguda ni Kristo, Brad Kenneth. Ang ni Kristo, kung masayop Mateo 1:17 ba na? Kadingon siya nga si Moses, nakalimot ko sa text or John 1:17, si Kristo, si Moses nagdala kaninyo sa balaod, pero si Kristo nagdala kaninyo sa grasya o kamatuuran. Pinagi ni Kristo grasya, ngayon diri, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. So kung ilang masabtan, Bro Kenneth, kinalan makatikais na tugtarong ang mga tao. Kaya ang tinuod, kung nasayod lang sila sa kamatuuran, kung muduol tag albularyo, dili man ang Espiritu Santo ang nagpaluyo ni ini kundi Espiritu Tunto. O gani makakuanta, Brad Kenneth, maka-attest na as exorcist. Gamay ramang gud ang active exorcism. As kahapon doon tayo gi-exercise unya siya pod. Grabe, nagikatikais na to kay grace and truth man ni ang atong ihatag sa mga tao. Di siya magical thinking, Brother Kenneth. Pinanlan pa siya i-katikais matana tayo center diri. Unya kanang maka-amaze sa mga tao. Kung madawat na to ang grasya o kamatuoran, walang ingon si Kristo nga tong Nathaniel, Brother Kenneth, if you follow me you can see greater things than this. Unya kay magical laging thinking kay ano naman po ikaw mato kontra. Ako nakita atong pinangga kay ngigsuon kining lack of knowledge yun mo ato masyaglangob. Ako nakita sa testimonya niya na imo appear man diri sa Facebook kay viral man jud ni atong pinangga nga igsuon kinahanglan jud makatikais ang tanang tambalan pod. Kinatuo sila in a disguise, they're helping the people in disguise. So Satan is master of deception, Brother Kenneth. Ang demonyo master of deception. Di usa ka albularyo, Brother Kenneth, duul na to yun. Ingon sa ba din nako, Father? In-pick up na ko mga ayaw man ang mga tao. Ibalibara na mag-doktor, di ba? Suko siya sa kuha.
edad ani niya Brother Kenneth babae, katikista Brother Kenneth. Oy. Unya kada adlaw magrosaryo. Unya magampo siya sa mga patay, very pious. Unya ingnan ko niya na ikasuko na sa iyang kasing-kasing. Ingnan ko niya anong hilabtanon man ka nga pare. Uy. Tatanang pare, ikaw radyo hilabtanon kaayo. Ikaw pasensya na ka na kay kaon man ang giingon sa CCC na ako siyang ipasabot ini. Pero di jud siya kadawat kay mo lagi gihimo kong instrumento sa Ginoo sa pagpanambal nya kinsa na may mutambal. Oo. Nga kun pahulungon ko. Tamasahon na to ang CCC 21:17 Brother Kenneth. Ningon din ni all practices of magic or sorcery by which one attempts to tame occult powers. Occult powers, it is not ordinary power. Maamis yun ang mga tao. So as to place them at one service and have a supernatural power over others. So maamis ka, inigikap tindog mo na yun and even this way for the sake of restoring their health. Klaro kayo Kenneth bro, even if this where for the sake of restoring their health are gravely contrary to the virtue of religion. Oy. These practices are even more to be condemned when accompanied by the intention of harming someone or when they have recourse to the intervention of demons. Lumingon po sila, brother. Wa man gud mo sangpit sa demonyo. Bitaw. So, di ba? Dili man demonyo among gisampit. Padayon lang ta, brother. Wearing charms is also reprehensible. Daghay kay isang charms anting-anting yung ipang suot, di ba? Wearing charms is also reprehensible. Kini atong pagsulti, brother Kenneth, ta masuko niya. Correct. Oo. Kay gikapungtan. Abi ni mo, brother Kenneth, daghanan na suko nako. Pero duha lang akong i-highlight nga experience, brother Kenneth. Wearing charms. Daghay isang mga charms, mga anting-anting man na, brother Kenneth. Klaro kayo, siyang lawas. Padayon na to ha, kay mingon sila, wa man ko magsampit ni Lucifer o ko magsampit ni Asmodeus, no? So wearing charms is also reprehensible. Spiritism often implies divination or magical practices. Magical practices, brother Kenneth, nga instant ba? The church, for her part, warns the faithful against it. Recourse, ito, highlight na to, brother Kenneth. Recourse the so-called traditional cures. Some traditional cures, faith healers. Does not justify either the invocation of evil powers or the exploitation of another's credulity. Ato na explain, Mother Kenneth. Sige, Father. Kay Nyawa, Master of Deception. Ato balik ta itong babae nga nidoon lang ko nga albularyo. Niya, nasa devotion ni San Vicente Ferrer. Inuul ko niya. Ingon siya na akong Father, unsaon man ako nga mga tao may moduol nako. Inihikap na ko, Father, mga ayo man silang balatian. Ibalibara na sila sa doktor. Di ba? So, maybe kaan kayo, brother Kenneth, kining attractive kayo ba? Seductive kayo. So, gamiton din ako akong kahom. Akong power. Yan, ito man ka nga dili ni gikan sa Ginoo ni akong kahom. Iko nga Katoliko man tanay, atong i-promote ang pagkapari ni Kristo nga naas tanang kaparian. Kaya ang pari in persona Kriste o kanang gahom sa pari karon, tanang gahom sa mga apostoles na aspari. Kanang gahom nga naspari karon ay muna ito i-promote kanang kumpisal, lindog sa masakiton, sacrament of healing man na. Correct. Uy, Katoliko man ta. Nga, karon wa naman tayo appreciation ana bisang mga pari, brother Kenneth, wa na appreciation ana. Mo'y problema. It is the hands of Christ. Kung nakaayo ka na kamot na to lang, samot ng sacrament, it is the hands of Christ. Literally. Na karon, suko siya na ako, brother Kenneth, siya nga, brother, na-offend ko sa imong gisulti. Usaw man naman ni sa CCC 21:17, siya, wala ko magsampit og demonyo, Father.
Huwag mo magsampit si San Vicente Ferrer man. Si Mama Mary na huwag isampit. Anong naingon man ka nga, iya ko sa demonyo. So, ko nga, naiwa ko mag-ingon nga iya ka sa demonyo. Kanang imong pagrosaryo na iya na sa Diyos. Kanang imong pagkakatikista na iya na sa Diyos. Kanang imong pagkakatoliko iya na sa Diyos. Kanang imong pag-ampo sa mga kalag sa purgatorio iya na sa Diyos. Kanang imong devotion ni San Vicente. Karaan mo kay San Vicente Ferrer, Bro Kenneth. Oo. Kita ko. Karaan kayo. Kanang imong pag-devotion ni San Vicente Ferrer na iya na sa Diyos. Pero mangutana ko nino mo na kanus aka nagsugod pagpanambal. Nandito na Brad Kenneth, tingnan siya sa diyang si Lula hapit na mamatay. Iyang gipasa na ako, Brad Kenneth. Okay. Maputi iya siya awa na sa but-but ni mo, di ko mutungkuni mo. Ayun ko nga, nay, kining ako po kang respetuan na kay imo man ang katungod, imo man ang freedom. Pero nagpa-bless man kag oil night. Ating holy and exercise oil, Brother Kenneth, na bless na pare. Tanang pare, Brother Kenneth, maka-bless aniya as long as they will use the ritual of the church. Mabitaw ng diri sa itong office, Brother Kenneth, mga puno ang mga tao. Daghang kay gahapon, more than 100. Tausang simana, Brother Kenneth, mingon siguro kag 600 to 1,000 ang bisita sa office. Pero primarily ang objective na to, Brother Kenneth, truth and grace yun. Manang mulingkod kus kumpisalan, Brother Kenneth. Healing sacrament is shallow or superficial. Mamata na si Kristo mingon, Brother Kenneth, anak, dadaay mong higaanan o gipasaylo na ang imong sala. Connected siya sa sacrament, Brother Kenneth. May padayon tatong albularyo, Brother Kenneth, for how many years bata pa ko ani Father, imo kong pahunungon. Yan ko nga, may gisulti sa simbahan niya. Ako po ko magsampit og demonyo, Father. Di ko convinced ni mo. Sige, padayon lang nga padayon lang nga Pinagpa-bless pa siya ani, Brother Kenneth. Olive oil. O imna na na, inig-uli sa inyo Indot ko kaining batang healer, Brother Kenneth, kaya ma-process na to. Kung parosyano kisay pa-express ini, pareha sa office kaya ito matabangan. Bitaw. Save siya ito. Kaya honestly, Brother Kenneth, ang maong faith healer nga ni duol na to parting sa kuha, Brother Kenneth, di na may surang dagway. Pag uli na ilaha, Brother Kenneth, mo ni naitabo, iyang giinom ang holy and exercise oil. Kung sa'yo naitabo, Brother Kenneth, ang mga demonyo nga nasyang lawas, nga naghatag, nag-power to heal, nga ma-amaze ang mga tao, maglinya ang mga tao, Brother Kenneth. Sa iya, Huwag naman sila ni grupo mo ni Brother Kenneth. Bitaw. So, albularyo, wala siya association. Manilingaw, Brother Kenneth. So, naitabo, Brother Kenneth, pag inom niya holy and exercise oil, may interview ganyan na to. Pwede na to interviewon sa sunod. So, pag inom na holy and exercise oil, Brother Kenneth, nawa siya, Brother Kenneth. Nawa dyan siya. Kunya mga demonyo, Brother Kenneth, kay amiga lagi may sa Facebook. Ni-chat na ko, Brother Kenneth, ang mga demonyo nga naghatag nagahom sa pag-ayo. Ngayon ang mga demonyo na ko, yatik ang Darwina ka. Ayaw nagbalik diri sa mong parukyang Darwina ka. Ikaw ang Darwin. Ikaw Darwin? Ginan ko, ikaw Darwin. Pungot kay minimo. Kay bao pa ka, amo na ang iyang kaliwatan. Apil siya. Mo balik pa kani ka din chat ni mismo, Brother Kenneth. Grabe, ano? Mat-change pa ba na ako? Ito taon naman mga 6 years ago pa man ni Brother Kenneth. Ako nang i-retrieve ang iyang chat. Dugay na kayo ni Brother Kenneth. I-chatan ko sa demonyo. Antod karon mag-chat man ako mga demonyo, Brother Kenneth, sa mga poses. Grabe ha. Andam na ba ka andam na ba ka mo misa sa iyang kalag, Darwin? Sa iyang ikuan sa kalimot ko sa iyang sunod matrace pa na ako kay 6 years ago. Gingnan ko sa mga demonyo, kung balik ka sa parokya, Darwin, patyo na mo siya. Tumubalik ka. Tapos mayo pang di ka mabalik sa parokya kaya di na mo siya patyon. Kaya gitorture minimo. So ganun sa asig na torture, Brother Kenneth, kining holy and exercise oil, pag inom lang niya,
Tungod ato Brother Kenneth, nakita niya yung mismong messenger, dili na siya. Hindi naman siya matorture me, imo ming gitorture, hindi plural. Oo. Me. Hindi singular. No? Bumabalik ka diri sa among parokya. Ana. Oo. Amo siyang patyon. Ini. So nga anong amo man eh? Dili ko ni. Dili ako nag-chat ni mo ana father. Ana siya. So di na itabo ate. Ingon siya nako nga ikon ba kang himno na kung huli ang exercise oil, dito ko nawala, father. Sa mo anak ko sa imong office, father. Yato siya. So, atong i-video, natin video mismo, Brother Kenneth, pero bawal man ipakita, Brother Kenneth. So, pag himo na itong diagnostic prayer, Brother Kenneth, dito, open demons man, Brother Kenneth. Open demons meaning tabian nga demonyo. Oy. Bisag wak mo pangutan, si tabi. Ingon ang mga demonyo nga pasok man sa holy and exercise water, Brother Kenneth. Darwin, pasagdi na may amo na ang tanan nilang kaliwatan, daghan kay mising lawas, Darwin. Muling grabe ang power, Brother Kenneth. Kung nahibaw gud ang bagang duot sa mga tao ini, di na sila mo doon. Oo. Hindi sila mo doon. Anya, ang natabo, Brother Kenneth, dito gisurrender niya, Brother Kenneth, ang iyang power. Mga habak. Dito siya nakasabot. Wa siya kasabot sa dihang gibasahan ako siya sa Catechism of the Catholic Church 2117. Kaya wa malagi sila magsampit og demonyo. Pero ang demonyo lagi, magpaas itong pong anghel. Magpaas itong pong santos, Brother. Master of deception ko siya. Kung iyang ikamito niya nga, Brother Kenneth, oy, yun sa may muduol, yun sa may musampit. Correct. So, mag-disguise siya as San Vicente Ferrer. Mag-disguise siya as Lord Jesus Christ. Masistorya niya, mustorya mo hunghong niya, mo niyang sakit. May bawa na imong sakit. So, mo na nga, supernatural power. Pero ang equivalent ani Brother Juan, di yun siya seemingly supernatural, but it is a preternatural. Only God has a supernatural power. Pero mo nang ma-amaze ang mga tao, magpaano ng mga tao. Pero kung masayod sila nining kamaturan na, sige, ingon sa atong simbahan, recourse the so-called traditional cures, faith healer man eh, does not justify either the invocation of evil powers or the exploitation of another's credulity. So sa gisulti simbahan, these practices are even more to be condemned when accompanied by intention of harming someone or when they have recourse to the intervention of demons. Wearing charms. Ano sa intervention of demons? Wearing charms. Talaga siya mga anting-anting niya. Interviewon siya. Muna-muna na ba na magsuot sa langob, ha? Oo. Inigyan siya mo. Kaya magkama, may anang lata. Kana dyan na. Lamig dyan na matabangan na ito ng batang healer. Kiling atong gisulti. The same ni nanay. O itong akong gi-share ni mo sa ka nanay. Nasuko na ito. Karoon, isurrender siya, Brother Kenneth. Huwag siya nakasabot. Sus, Ginoo ko rin siya na Ginoo ko, kaingon ko gigamit ko sa Ginoo, Father. No. Salamat na lang kay ni aning ministry sa simbahan. Di kung wa pa ning ministry sa simbahan, Father, kay mausaban siya, Bro Kenneth, mawa siya siyang kagalingon. Unya, kanita po, Brother Kenneth, lingaw kayo, doon naman sila association sa mga albularyo. Oo. Nag-share yan kasi nadian. Ingon siya na, ito kong Father Darwin, unya, kining atong gahom, di mo dinigikas Ginoo. Ato ning isurrender na nasuko na nun akong grupos mga albularyo. Nangato na ko, Brother Kenneth. No, niingon to na kung usan niya ka albularyo, Father Darwin, si Mama Mary, ra ba niya ako? 20,000 Hail Mary, ra ba niya ako kada buwan? Grabe ya. Unya, Father, kining divine mercy man niya ako. Minsan na niya maghimo lagi kang charm. Nahambak, Brother Kenneth ba? So maghimo ko, ayaw ba sila? Yan naman eh. These practices, even if they were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. Klaro kayo, Brother Kenneth, ha? These practices are even more to be condemned. Yasag to si Brother Kenneth, taghan pa kay Katoliko, even priest, even bishop, mo promote o albularyo. Correct. Pinawa, magulong na itong ministry of deliverance and healing and exorcism sa atong
diocese atong ipahulong. Pero gisuportaan na to ni mga albularyo. Na mga diocese kingon ana, Brother Kenneth. Now, intervention of demons. Kanus aman sila na imong intervention of demons, Brother Kenneth. Diyang gipasa nila before mamatay ilang lula. Mao na to. Maghimo sila wearing charms. Natara, mo na intervention of demons, Brother Kenneth. Instead, ang atong mga sacramentals nga gibless sa pare, sila na nag-bless using their occult prayer. So, unya, nahitabo, Brother Kenneth, wearing charms, spiritism, pagkonsulta sa mga espiritu, divination, mediums, kanang sudlan ng mga espiritu, Brother Kenneth, makaayo ba ya? Kaya doon na may power ang yawa, no? Oh, the church for her part, ang simbahan na, dili ako, Brother Kenneth, the church in her part warns the faithful against it. So, nitabo, Brother Kenneth, kining ikaduhan niyang albularyo nga iyang amiga, niyanto sa tuwa, conscious kay Brother Kenneth, Father, dagan kay kung naayo, Father, ayaw, itan ko pahunong nga. So, ano ni-ari pa man ka? Hindi man na mo renounce. Sa ni-ari lang ko, Father, kay magpa-pray ko ni mo, tanawo na to kung iya ba yun is demonyo ni nga akong gahong kay saan, di ba mercy ba yan ni ako, Father? 2,000 Hilmeris kada buwan. Grabing devosyon. Iya din as demonyo. Hindi na iya as demonyo. Ang devotion na to sa Mahalaber, hindi na iya as demonyo. Kanang devotion na to sa Divine Mercy, hindi na iya as demonyo. Yeah. Kung manambal ka sa may gamito ni mo, maggama kog haba. Ano na siya, Brother Kenneth? Pasabtan na to. These practices are even more to be condemned when accompanied by the intention of harming someone. O man may mag-harm pa there, di ba? Or when they have recourse, ari din sila when they have recourse to the intervention of demons. Pero sa amanta nga mo ask og intervention sa demon, wearing charms, mga amulets, is also reprehensible. Muna sign nga ni duol tas demonyo, spiritism. Kaya doon ay spirit guide nila. Ma-amaze ka, inighikap niya, muli mong sakit, doon na kay sakit sa kidney, doon na kay sakit cancer. Susunod ba man ka? Naman ni findings sa doktor. Kaya doon na lagi sila espiritu nga kauban. Nagkabo, Brother Kenneth, nining mga religious kayo, mga faithful kayo, di ba? Marang makita na to, demon is a master of deception. So, nagkabo, Brother Kenneth, tiduol siya, nagpa-pray man siya. Ako lang ni-prayeran. Pero nahagba, Brother Kenneth. Pero tindaghan ng demonyo, nasuko na po na kong demonyo, Darwin. Pinaptanon, jukas na ng pare. Pasag di lang, good me, Darwin. Pasag di lang, good me. Ang mga yawa may nisulti, Brother Kenneth. Yung karon, Brother Kenneth, tungod ini, Brother Kenneth, we need to save also sa Batang Hilar. Correct. Ato dyan siyang tabangan sa church. Kaya nindot yung patinaghan ng kung ano mga anting-anting charm to, Brother Kenneth. Kita as a church, di kita mo condemn, ato silang ikatikais. Muna truth and grace, Brother Kenneth. Ma-attach mo kasi mong power, Brother Kenneth. Kanong pahunungon man ko. Databang man ako. So in this, guys, tabang. Pero kanang maong gahom, Brother Kenneth, nga magpahimusa na ng gahuma, dili na libre, doon na bayad, Brother Kenneth. Bayad ana imong kalag, bayad ana until 4th generation, Brother Kenneth. So mo ni nahitabo, Brother Kenneth, ang lulo sa mga lulo ni mga bularyong ni duol na to. Grabe nga, daghang kay matabangan, Brother Kenneth, daghang kay mga ayo. Pero ang sad to si kay dili man ang Ginoo may ni ayo. Muna kun atong basahon ang Biblia, Brother Kenneth, nagisgot pang Ginoo ani atong basahon ang Mateo 7 21. Sabi basahon, no? Munang ma-amaze ka sa gisulti sa Ginoo. Ningon ang Ginoo, dili tanan ang nag-ingon kanako Ginoo makasulod sa gigarian sa langit. Dili kadto lamang nagtuman sa akong kabubuton, sa akong amahan nga naa sa langit. Ita sa Mateo, sumpay na to. Mateo, nagbasa ko sa Mateo 7:21. Ito editso sa 22 kato sa 23. Ningon po ang mga faith healer, brother, daghan ang moingon kanako di adtong adlaw Ginoo wala pa kami na nagpanagna sa imong ngalan, nagdilig yawa pinagi sa imong ngalan, nag-ayog masakiton pinagi sa imong ngalan,
naghimog dagkong mga milagro sa inyong ngalan. Yung sapan ako mingon kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamo gikan kanako, kamo nga mga mamumuhat og dautan. Dautan ba din maghingilin tagyawa, Brother Kenneth? Dautan ba din mag-ayot tag masakiton, di ba? Ilang tutuan ang ilang kamot, Brother Kenneth? Itusok. Dautan ba din na? Pero mo magisultis Ginoo, mamumuhat og dautan. Ngano man, wa na to gi-promote ang iyang paagi. Dapat unta mangumpisal sila. Unsa may gisulti sa mga apostoles, Brother Kenneth, sa Santiago 5:16-17. Pambasahon na sa Santiago 5:16-17. Sabi nga teksto sa Brother Kenneth ato sang itanaw katong paghilog sa masakiton, Father. Diyan ni Santiago, Santiago 5:6 or 5:14. 14. Okay. Is anyone among you sick? Let him call the priest of the church. Klaro kayo and let them pray over them, anointing him with oil. Money ang anointing of the sick, brother. And the prayer of the faith will save the sick, and the Lord will raise him up, and if he has committed sins, he will be forgiven. So ang anointing of the sick, Brother Kenneth, duha ang iyang grasya, grace of healing and grace of forgiveness of sins. Grace of purification. Grace of healing and grace of purification. Ang pagpasaylo sa James chapter 5 verse 14-15. So kini, Brother Kenneth, kung nasabtan lang judis mga pari ba, no, ang sacrament jud ilang ihatag. Pabitaw nang wala ko sa mga lugar, Brother Kenneth, magpahiling sila. Dili, ito mo sa sacrament. Yung sacrament mo ni kamot ni Kristo. Ang kamot ni Father Darwin, limited. Kung maghinulsol mo sa inyong mga unya, magpa-anointing mo sa inyong mga sakit dito sa pari ninyo, all priests are healers, Brother Kenneth. Atong mensahin lang sa batang healer, mas nindot jud nga magpa-process siya sa office, na ma-save siya dining maka-silibit ang gahom sa demonyo, Brother Kenneth. Ma-deceive sa ta. Kinanglan dito ma-deceive, kinanglan ang ato i-promote ang sacrament of healing. Nga Eucharist, Brother Kenneth, manimba jud sila. Ito Kristo na mo lang Eucharist. Naibaw lang sila, wala pa siya bayad. Bitaw. Oo. O niya, may makatupo ka na, Brother Kenneth, si Kristo naman na. Pero sa ito sila, ang pari, Brother Kenneth, lack of appreciation sa sacrament. Kita po mga Katoliko, utro po, liwat sa, like father, like son. Mauna nga, nindot din sa tungguan, nato empower ang mga pari. Give the sacrament of healing. Yun. Di lang tasig misa, maglingkod para sa kumpisalan. Give time. Nga doon na mo'y time nga mag-anointing. Ipadaan ta ng masakiton. Sa natay adlaw bitaw once a week. Ipadaan ta ng masakiton. I-anointing ninyo, i-catechize sa mga katekista na oras sa niri sa ato, Brother Kenneth. The whole morning, so good na sila karon. The whole morning catechism yun na, Brother Kenneth, para madawat nila ang kamaturan. Ang grasya, madawat ba nila? Pinagi sa pagpanglingkod sa kumpisalan. Grace of purification. Yung pasailo itong mga so muna karon, Brother Kenneth, munit ako nga munay ka-Kristo dyan na. Ka-Kristo dyan na paagi dili ng gahom nga gikas langob, gahom gikas kidlat, gahom nga gikan sa anting-anting, dili gikan sa sacrament ang atong gahom, Brother Kenneth. Kinsa may nagtukod sa sakramento, Brother Kenneth? Si Kristo. Kristo mismo. Hindi si Kristo ito i-promote. Una nga, masabtan nimo ang subting Kristo, nag-ayaw man masakiton sa imong ngalan. Ako mingon nag-ayaw masakiton sa ngalas demonyo. Nag-ayaw naghingili migyawa sa ngalas demonyo, wala man. Nga man Diyos Ginoo ang gamiton.
Pero unsa mas giingos Ginoo. Abi ninyo Brother Kenneth, ikaduha na kong sharing nimo. Bag-o lang karon. Delikado kayo ang pagtuol og albularyo Brother Kenneth. Gani ang paghikap anang ilang mga lana o ang paghikap anang ilang mga kining habak. Delikado kayo bisan ako Brother Kenneth exorcist naman ko di ko mohikap ana. Oo. Gahapon Brother Kenneth doon na tayo exercise. Usa ka babae Brother Kenneth. Mag-surrender sila kining iyang family. Mag-surrender na sa habak. Nitabo Brother Kenneth kay gihatag man ang habak. Og nahikapan niya Brother Kenneth og tungod sa iyang paghikap sa mga habak Brother Kenneth naposes siya. Pastilan. Og nisulti ang mga yawa Brother Kenneth nga tuwa sa habak. Niingon ang mga yawa yati rang Darwina ka. Perting sakita during exorcism na Brother Kenneth niya ayaw na may hilap titarwin. Pila man mo kabuok kaya ang exorcist Brother Kenneth makahimo siya imperative command. Bawal ang dialogue sa demonyo Brother Kenneth. Ganun bawal because demon is a master of deception. Di ta mangayog information sa demonyo. Pero because of the authority and power of Christ given to the exorcist, not only to the exorcist, given to all the faithful. Kita. Pero ang exorcist Brother Kenneth unique siya. Kaya makahimo siya imperative command sa demonyo. Yan. Tell me, how many are you? Tell me your number. Tell me your entry points. I command you in the name of Jesus. Imperative siya. Kuman siya, dili siya makidayalo ka. Pwede pagpangayo. Tapos yung mga igutom na baka diha, nakakaon baka diha, kumusta naman mo diha, nagdaghan mo kayo mo, so naman lawas na. So, nakasuday sila Brother Kenneth. No? Through sa habak nga gihatag niya nakuptan mo iyang gitubag because of the imperative authority of the exorcist. Mao man ni ang question sa exorcist Brother Kenneth din ata mo lapas. Tell me your name, why you invaded his body or her body. Is it by witchcraft? Is it by curse? It is by sorcery? Tuwag na siya, mingan siya, it is by amulets, tungod atong habak Brother or charm. So dito siya niya din gi-exercise na to antod na ulian na liberate siya Brother Kenneth. So base sa atong discernment Brother Kenneth na possess siya tungod sa paggunit sa habak. Basa po niya ang librito. Ang i-reveal po dito through imperative command nga dito nasakpan nato nga tungod kay nabasa man niya itong orasyon Brother Kenneth. Latin nga orasyon niya di masabtan. Dito nakasud ang duha ka demonyo. Ang nasa demonyo Brother Kenneth. Entry points. Ang nasa duha ka demonyo nga nisuod si William o si Juliana. Uy, sikado din nga lana ni Pader. Sila Brother Kenneth doon na the same na tong name okay. Because they are person. Because they are person Brother Kenneth. Di man sila bitaw, no? Concept, logical concept. Person man sila. Correct. Muna na sila personal name. Ano ka diri sa amo Father nagkakuan lang gyud kay mas nagtrending tong usa ka pare nga nagpahiling dito kay di lagi kalakaw kay dunay diabetic. O niya, of course until now di hapon kalakaw hinoon. Pero mas daghang may adto kay na may video nagkatag nga ultimo pare ganin ninyo mi doon. Oo. Pero wato siya na ulay ha. Hantod karon wat siya kalakaw kay akong gikontak ato ang nakaprian sa diri until now wala siya. Brother Kenneth, natural man to nga sakit ni tag doktor. O natural, ang iyang term sa natural kay material man. Material nga sakit. Dili ko kaayo ana. Kinahanglan tag doktor ni analysis sa doktor. Basta mga gikas mga sakit ka nagikas mga diwindi, mga wakdidi, mga kaprit kaya ka na ni ayohon Brother Kenneth. Na mga gipangbarang ba. Okay. Kaya doon sa pero natural na sakit ni doktor. Ano yung ingon. So, basta oppression gani Brother Kenneth, ang pari yun makaayo na. Pinagi sa sacrament o sa prayer of the church yung deliverance Brother Kenneth.
So, ang pag... So, ang ikaduhan ako i-share, Brother Kenneth. Go ahead, Father. Last na din na ito ikuan, nasuko po na ako. Kaya the same po aning batang healer lagi. Dagang kay orasyon, di madutlag bahala, Brother Kenneth. Uy. Mao na itong security guard ron. Mama. Sa una, di na madutlag bala. Pungot ka na nako. Malabay ang ako nga video sa kuan, Brother Kenneth, sa wall, sa Facebook, na mga reels ba ipasa mo po sa iyang asawa kay gusto lagi ang asawa nga isurrender na iyang mga anting-anting kay napusilan man jud siya, Brother Kenneth. Duha ka bala ni tama jud sa iyang lawas, oo. Natagak ang mga bala, Brother Kenneth, wanang di jud siya kabuhi. Grabe ha. Isa ko ito gipatuong yan. Oh, master of deception jud din atong kontra. Makaayo po siya kay healer man siya, Brother Kenneth. Nagaan pong mga magpatambal niya. Unya ni tabo, Brother Kenneth, mo ni tabo nga di man sa motuo sa mga katikisim na to. Mao ka po rin kani ka pong lana ha, Brother Kenneth, holy exercise oil. Oo. Ato lang i-correct ang mga tao ini lanang Darwin ha, no? Holy, wako ilana taon holy and exercise oil. Tanang pari maka-bless ini basta ilang gamiton ang ritual sa atong simbahan. Okay, kay kami mga pari kitawag mig sacerdos. Sacerdote. So may meaning sacerdote. Giver of secret things. Giver of secret things, Brother Kenneth. May matag din mo ni. Kasi nitabo, Brother Kenneth, ang iyang asawa nagka-avail ining holy and exercise oil. Giaplasa niya ang likod sa iyang bana. Napasok man na, Brother Kenneth. Perting singit, aray kainit! Miriak? Basta ba lang? Ibo mo kung ibugbuag init ng tubig. Bukal-bukal ko nung singit ko, Brother Kenneth. So, init ko nga, oil man niya kung ibugbo. Muna kang oil. Dito na. Ipainom man sa yung asawa, Brother Kenneth. Dito na, ang yawa, Brother Kenneth. Naghatag ng power, sige ng tabi. Ningon na, please, don't bring us to Darwin. Ihangyo na, Brother Kenneth, na don't bring us to Darwin. So, sige, kita po, Brother Kenneth, gidaan nila din ako. Natubag na, Brother Kenneth, natumba. Kirig-kirig, kay patindakan ng yawa, Brother Kenneth. Healer sa siya, same good anong batang healer mo nang nanawagan ta kung doon na ato ni i-process. Suon parang natabangan itaw na to. Kung hindi na mo katab ang kay ingon mo gud ang simbahan ha, these practices should be condemned. Di yun basta-basta kay ang simbahan mo nisulti ani. O si Kristo sa lingon nag-ayo mig masakiton sa imong ngalan. Naghimigin po nagyawa sa imong ngalan. Nagtag kung milagros sa imong ngalan. Diba? Kining bakang duot sa katawhan, Brother Kenneth, yan ni kuan niya, ang ilang intention ani healing, oo. Instead mo ato na sa pari, tuan na dito, di ba? Kadagang pari in town sa Mindanao, so ato mo pahilog, bungong pisal. Ako kasi ang mga igsuon, kung muduulan tas pari, no? Kunya ato nang i-renounce ato mga habak, daghan kang maayo. Daghan kang karon, Brother Kenneth, last na to. Ni-surrender man siya, Brother Kenneth, parindahan ng demonyo. Karon, Brother Kenneth, na-convention na ngayon siya suri sa tua. Ningon siya na ko, Father, daghan kayo kong mga negative nga words. Ikuan mo, suko ko mo, pero ang tao di nga akong ikasukan, maura di po yung makasave sa ako ang bintang ikan sa kamot sa deception sa demonyo. Karon, kauban na nato, Brother Kenneth, kung pusilo na ninyo, dutla na guna. Na orasyon. Kaya yan ang disurrender, Brother Kenneth. Pero ang good news, Brother Kenneth, kanapitang, di man ang, importante man ang healing, pero bonus na siya, Brother Kenneth. Importante, Brother Kenneth, may bawta sa grasya o kamatuuran. Correct. Kamo idala ni Kristo. So manang nindot kaayo nga imo ning gikuan na nag-live sa Brother Kenneth para magaida nato ang mga tao. Yung magaidan po nato yung faith healer, yung matang healer. So kung na yung nakadungog ani, mas maayo nga itong parion sa office ang mga usually ning batang healer. Yung itong mga masakiton, mo kagkuol mo na magmugdawad at paglaong. At ito mo sa inyong pare. All priests are healers. Mawita nang ako, Brother Kenneth, di dyan ko mag-healing. Gano'n man, at ito mo sa sacrament.
Mag-healing lang ko kung maglingkod ako sa kumbisalan. Ito na healing. Mag-healing lang ko kung maghisgot ako katekism. Kini nga itong ibuhat. Katekism man ni brother. Daghan man kayo tayo mga habak dito. Nya ka ng atong sakit, ato nang dawaton. Kaya mo na purification na to. Ato nang dawaton marikinit. Nya atong ihalad sa Ginoo, posible din na ka mo agig purgatorio. It is a reparation. Doon na dyan na reason ang Ginoo, ana. Mabuton lang si Carlo Acutis, bagong na Santos, Brother Kenneth, namatay man to sakit. Ingon siya na, ining akong sakit, na grabe nga sakit, ako ning ihalad para sa Santo Papa. Ako ning ihalad sa tibok simbahan, di ba? So, danay theological meaning ang imong pagdawat sa sakit, Brother Kenneth. Yung sa'yo mo, blame matas Ginoo. Pagbantay mo, kay pwede po gamiton sa yawa imong sakit. Aron malayo ka sa Ginoo. Yung kagano ako may nasakit. Yung kadadlaw mo ko simba. Ano ako may sakit nga active man ko sa simbahan. Kiri yung akong silingan nga way klaro. Ana ba? Problema na tas Ginoo atong dawaton ang tanan. Ningon na ito Ginoo kung magduol ka kanako pasana imong cross maayo tag sa dili mga isuon importante we are converted. Pagkita na sa tumoy-tumoy sa itong kuan, Brother Kenneth, sa itong sharing sa mga healing moment o sa exorcism moment, Brother Kenneth, mo dyan akong gi-highlight kanunay nga ang pinaka-importante, Brother Kenneth, dili ang healing. Importante po ang healing. So the most important thing is our conversion, Brother Kenneth. Mag-usap na naayo ka, lipakira ka pong ka. Mag-usap na naayo ka, wapong kay kumpisal sa pari, waka mag-repent. Unang ato dyan yung gi-highlight, Brother, a loving reminder, healing and liberation are important, but they are only secondary. Usay ito, aram mo na-focus sa secondary, Brother Kenneth. Mo ni ang primary, Brother Kenneth, nga wa ma-appreciate sa daghang mga tao. The greatest and most important miracle is not physical healing, nor liberation from the evil spirit. But the greatest healing is our conversion. Ang pagkabag-o sa itong kasing-kasing, Brother Kenneth, ang pagbag-o sa itong kinaiya ka ng mga kurakot karon ipangbalik na sa gobyerno. Unang tinuod na conversion. Restoration. Kanang reparation. Unya, restoration. Kanang inyong mga kinawat, ibalik na, no, sa mga tao. Kaya kung di na nyo ibalik, imperno jud atong katapat na, or kung maghinusol mo ka, pagkakumpisal mo ka sa pari before ka mamatay, ato kas bating kagols purgatorio ng kainiton, matod pa sa St. Thomas, ang kainiton sa purgatorio imperno, pareha pa. Pero ang talainan lang, maluwas pa ang nasa purgatorio. Pero parte initon, pila takatuig dito. Muna nga, santang buhi pa ta, Brother Kenneth, mag-repair na ta. Posible ka na imong sakit, reparation na. Mauna na pangpamayad na ni sa ungsa. Kung doon na kay minilyong kwartas bangko, madali na nimo. Itabang na nimo sa simbahan. Itabang na nimo sa mga wagi pangkaon. Ipatabang na nimo sa charity. Parang nagkantang matabangan. Kung mo na reparation, di man na mag-usama ka, milyon imong kwarta. Pero kay kalinaw. Una, Brother Kenneth, ang tinuod yun nga healing, Brother Kenneth, is our conversion. Bisan pag wak pa maayo, bisan wak pa naayo bagutong nung pari o man. Natural mo ito yung sakit. Meaning, to sa itong lifestyle. Tagtaon. Ipanong sa sila, Brother Kenneth, gamay ramay namatay sa espada. Pero parting daghanang namatay sa kutsara, Brother Kenneth. So, muna, Brother Kenneth, ang atong message lang sa mga Katoliko, ato mo sa sakramento in town, oy. Pangupisal mo, dugangi inyong kaybaw pa sa itong doktrina, parang di na mo mailad sa demonyo. Kaya klaro kayong CCC, ato lang i-conclude ni sa CCC, Brother Kenneth, CCC 2116 o 2117. So masabtan nila nato ang kinatibukan. Isa sa 2116, all forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons, conjuring up. Kanus aman ta mo recourse sa Satan of demons, Brother. Walang gitawag sa divination, Brother
Kenneth, kay mo appear siya as divine. Divine. Oh, okay. Yan ang divination. Divination. All forms of divination are to be rejected. Rejected yun pala. Dili Recourse promoted. to Satan or demons, yun sila, wa man mo recourse sa Satan of demons. Kano sa aman mo recourse? Conjuring up the dead or other practices falsely to unveil the future. Sa man mga spiritista, brother, Muni ang recourse sa Satan. Sa man gano sa aman sila ni recourse sa Satan, wa man sila musampit sa Satan. Tanawa, conjuring up the dead or other practices falsely supposed to unveil. Mananagna, nanguhula. Sumo ni ang recourse to Satan. Ipasabot sa CCC. Consulting horoscopes. Ang bilang horoscope, brother Kenneth, astrology. Nga imong matay sa takdol ang buwan ron, no? Niya dapat manguyab taron kay ang buwan kitaparan og star. Umukuno kaayo ang kasing-kasing sa mga bahiron. Astrology, palm reading. Mani ang recourse to Satan, brother Kenneth. Interpretation of omens and lots. Akong makiboxing ko ron kining akong kontra sa man. Mudaog ko, sa mudaog ka, di na ka mag-practice. Inside you, no? Interpretation of omens and lots, phenomena of clairvoyance, panagda, recourse to mediums, kaning sudlan og mga demon, mga espiritus, mga anghel, mga santos, all concealed desire for power over time, history, and its last analysis, other human beings, as well as to wish to conciliate hidden powers. They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. So, nindot kayo diri, brother Kenneth, no? All forms of divination are to be rejected. All forms yun. Huwag sa mingon diri, some forms. Una nga, diri nagikan ang akong, brother Kenneth, ang akong courage sa teaching sa simbahan. Dili sa personal na akong opinion. Okay? Yan. Yeah, katapusan, diri sa, daki question bro? Father, dunay pangutana ba? Ang mga moadto dito nga mga tao, posible ba nga ma-walking possess sila? Contaminate. Oo. Dili po. Ma-contaminate, brother Contaminate. Kenneth. Ang katong mga possess, madugangan. O demonyo. Di ba ningon siya na si Kristo mag-istorya na ko? Mao na divination. Di ba niya ordinaryo si Kristo? May mo nang ordinaryo na to. Oo. Si Mama Mary mo pakita na ko kanunay, isampol na ko bang albularyo. Makikita na ko kanunay, muhunghong siya na ko sa sakit nimo kay si Mama Mary niingon ako. Pero divination siya, brother Kenneth. Kaya sa imong devotion iya sakyan. Okay. Kunya, alita sa 21:17, dili imong walking possess, brother contaminated lang. No, instead nga example bilang nakalbularyo imong giduulan 5 na pod ka demonyo ang na-attach nimo depende sa demonyo nga naa niya. Nag-speak na divine, na divination, brother. Pero kato kuwang to medical kuan man to reason tong pagpahuno. Kinesiological reason dyan siya. Biological reason. Ato dyan silang ipahunong, brother. Condemn God na. Rejected at condemn. Ang language sa simbahan, brother John is brother Kenneth, rejected and condemned. Nya mauni ang giduulan ron. So bagang duot tao. Bitaw. Instead ang sacrament atong duudon, ang yawa mohimo siya pseudo sacramentals. Na sila na mag-bless ilang tubig, nya pare di sila. Sila na mag-bless sa oil, nya pare di sila. Kamatay ka, brother Taylor, usurpation of power and authority. Bawa mo nang kalakis yawa. Manang pinato gihimo, brother Kenneth, wa ko'y kasuko. Dugma noon ang ni anako sa mga albularyo. Yan. Ato silang pilihid sa sacrament because Jesus is the real healer. Jesus is the real exorcist, not Father Darwin. Mabito ng brother Kenneth, kung mag-talk ko, brother Kenneth, di ko maghiling. Go to the sacrament. Because only Jesus is the healer, not Father Darwin. Yan. Ako nagkatikais lang ko unsay kamatuuran to empower the priest, to empower the bishop. Kaya kamatuuran, brother Kenneth, mag-empower na tong tanan. Amen. Kaya may tabuan ni brother Kenneth, kung ari sila napo tanan,
Hmm. Di mo siya mo di katubo ani Brother Kenneth. Muna Brother Kenneth na akong katapusan nga basahon ang CCC 2117 kimadto na ko sa office Brother Kenneth. Okay, Father. Okay, upay na po nagpaabot na to dito. Nagpanayon ng katikism na to. CCC 2117 on magic and sorcery. Wa magkuwang ang simbahan na to, Brother Kenneth. Kita lang ang nagkuwang nga nasa simbahan. Ang mga obispo, mga pari, mga laigo, ano man. Wa man ta magtuon sa atong teaching. Wa nang tuon na ta sa false teachings na sway. O sa may isulti din ni Brother Kenneth, all practices of magic or sorcery by which one attempts to tame occult powers so as to place them at one's service and have a supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring their health. Klaro kay Brother Kenneth na are gravely ang gigamit sa simbahan are gravely. So katong linya dito Brother Kenneth are gravely contrary to the virtue of religion. Pero wa sila kay bawo ni di pa sila grave. Katong gihimo ito pagdulal gravely contrary to the virtue of religion. Kinahanglan magbawa ang bagang duot sa mga tao ini. Di sila mawad ang paglaom. Ngano na ay sacrament. Amen. Kana. Go to the sacrament of confession. Ito nang gilinya dito kung mga Katoliko mo, go to the sacrament of confession. Kibaw ka Brother Kenneth, punat tayo pasyente bago lang karon. Gikag Manila Brother Kenneth. Naaron siya sa office ato interviewon. 2009 pa yung sakit Brother Kenneth. Niduol siya. Nakadawat siya sa kamatuuran through catechism, the teachings of the church. Nakadawat siya sa grasya through the sacrament. Hindi mo kukatag grasya, Brother Kenneth, di mo ginoo. Pero when I administered the sacrament of confession, when I administered the sacrament of anointing of the sick, when I administered the Eucharist, it is Jesus, Brother Kenneth. It is Jesus. So sinitabo niya, Brother Kenneth, he is healed, completely healed. But healing is secondary. Ang pinaka-importante, Brother Kenneth, mag-rosaryo na siya, magbasa na sa Biblia. Yan. Yan, i-increase na iyang gugma sa simbahan. I-increase na iyang gugma ni Cristo. Conversion, Brother Kenneth. Yan ang ibiyaan iyang kapit, Brother Kenneth. Grabe, ha? Saan mo na ayaw ka? Naga po kay kapit. Kana. Iyan as Ginoo. Iyan as Ginoo. Muna diha. Muna nga, mga pinangga ko mga igsuon, kato mga nag-uol, gipahulong si Batang Hiler, dugangin yung kay Balo, kay Maka, ako bitaw nagtanaw nga, daghang kay mga Katoliko, nung ko nga, basta may gihimo na mong mga pari. Naghilak ko ba? Basta may gihimo na mo sa mga pinangga na kong mga obispo, yung mahulong niya siya, they will go to Jesus. In the sacraments na magkapakumpisal ba di siya nga di man siya pari Brother Kenneth. Ginatukiligtan siyaan si Kristo. Bisan gani mga pari Brother Kenneth nga maghiling-hiling without sacrament, ihulungan na ninyo paglingkod mo sa kumpisalan kana o na ka Kristo. Hikap mga tumba o ba na naman sa Biblia nga hikapon ang mga masakiton nga matumba. Panglingkod ka. Ang atong ipahikap ang kamot ni Kristo, anak, ipasaylo na imong sa muna kamot ni Kristo. Kana. Anointing of the sick, pinaagi ni Santos ni hilog sa may gugmaong kaluis, Ginoo. Kana, anointing of the sick. Kana, kamot na ni Kristo. Ayaw ng imong kamot. Sumamis kasi imong kamot, wala ka maamis sa sakrament. Kamot na ni Kristo. Layo ra ko, anak. Unang natong i-empower ang mga pari. Katong mga nilinya, mo kagoon. You can see greater than this when we follow Jesus. When we know the truth about Jesus. And we know about the grace about Jesus. Di na mo ang ngayon mag-uol. Wala kong mensahe ninyo, go to your priest. Receive the sacrament from the priest. The sacrament of healing. Okay, Brother Kenneth, di ang ngayon mag-uol. Nya, tingnan si Batang Hiler, Brother Kenneth, kung ma-interview ni mo, pariya, sa atong tabangan. Pero maribaos, kay inosente ito, kay siya. Tinulpunay kaya na iyang pagpanambal, Brother Kenneth. Pero, sad to say, ang gahom, dili ka sa Espiritu Santo. Munang ato siyang tabangan, Brother Kenneth, tungod sa itong mga experience o tungod to teaching sa simba. Kining CCC 21:16 to 17, Brother Kenneth, nasaktan din ako sa diyang na-exorcise ko, kaya di mo ko kadawat,
Oo. Kanang mga albularyo tabang mong po. Anong ato mong punungon niya man. Naman officially. Hindi na nato makuha na kay the church is the pillar and foundation of truth. Amen. Dili si Brother Darwin. Hindi ko may magtutudlo ninyo. Ang magtutudlo na to, puro tayo estudyante. Ang magtutudlo na to is the mother, church. Ano maminaw ta niya? Kaya nga akong gisir, hindi po ng pagtulunan ni Father Darwin. Huwag ko'y pagtulunan, oy. Nagtukon ako sa pagtulunan sa simbahan. Kaya we only have one teacher, the magisterium, the church. Ayan. Puro na ta tinunan, brother. Tinunan estudyante, Brother Kenneth. Okay, Kenneth? Father, thank you so much. Daghan kitang nasabtan, Father. O niya, taliwala si mong kabisi. Nakahatag yung higayon. God bless, Father. O ampuay o dasigay. Salamat, Brother Kenneth. Padayo si mong kadasig. Atong kauban niya dedikado kayo sa CFD o sa Ministry of Deliverance o Angkor Mansan. Salamat kay Brother Kenneth o sa mga suking tigpaminaw nga kanunay nagtanaw sa imuha o ka-enlighten unta ni sa bagang duot sa mga Katoliko. Di angay mag-or. Ayan.